Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makarinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan na kapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Mga kapatid, ngayon po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni na San Simon at ni San Judas. At ngayon sa araw na ito ay nais kong bigyan ng espesyal na pagpapahalaga si San Judas. No? Alam nyo, ang ibig sabihin po ng San Judas o ng Judas ay giver of joy. Judas, giver of joy. Kaya halimbawa po, kung kayo po ay nanganak ngayon sa araw na ito, di ba napakaganda na ang pangalan ng inyong anak ay Judas. Talaga po, kaya po, pag nanganak po, meron nung nanganak ngayon, wow! October 28, ang pangalan mo, Judas. Siguro po. Pero bakit hindi Judas, kung sumusunod tayo sa kalendaryo, bakit hindi Judas ang pinapangalan natin? Ang pinapangalan natin ay Khalil. Bakit hindi Judas? No? Bakit to? Kasi alam nyo, yung pangalang Judas, napalitan ho ng ibig sabihin. No? Ang ibig sabihin ng Judas ay ano? Traidor. Kaya kapag may nang loko sa iyo, ang sinasabi natin Judas ka. Judas ka talaga. No? Pero alam niyo ba na ang pangalawang pangalan ni Judas ay Tadeo. Kaya Judas Tadeo. At ang ibig sabihin ng Tadeo ay generous and kind. Kaya po, kung tutusin, kung atin pong alisin yung Judas Iscariote, yung Judas ay magandang pangalan at ito ay sumisimbolo sa isang taong mabuti. Siguro, tingnan po natin. Kapag tiningnan niyo po yung imahin ni San Judas, sige na, baka nahihirapan kayo, ang imahin ni St. Jude. Ang makita niyo po ay meron siyang larawan. Larawan po ni Jesus. No, bakit po siya may larawan ni Jesus? Ayon po sa, ito po yung kwento sa likod po ng larawan. Isang hari na si King Abgar ng Edessa. Ang Edessa po ay bahagi ng Turkey. Malayo po ito sa Israel, yung Turkey. Ngayon ganito. Nabalitaan po ng haring ito, si Jesus. Bakit to? Kasi siya po ay may ketong. Pero dahil malayo po ang Panginoon, na siya na papuntahin si Jesus sa kanya,
At baka sa layo, kung pupunta man si Jesus, ay hindi na siya abutan. Kaya ito po ang ginawa niya. Nagpadala po siya ng isang painter, yung gumagawa ng larawan kay Jesus. At ang pakiusap ay ito, ipe-paint niya si Jesus, yung larawan ni Jesus, at dadali niya ito doon sa hari, at yung hari doon sa larawan na yun magdadasal. Nang malaman ito ni Jesus, ang ginawa ni Jesus sa ito, hindi siya nagpapinta ng larawan. Ang ginawa niya, kinuha niya yung tela, nilagay niya sa kanyang muka. Umaalala niyo si Veronica, nilagay niya sa kanyang muka. At nagulat sila na yung mukha ni Jesus ay napunta dun sa, nabakat dun sa tela. At ang pinagdala niya, nung larawan niya ni Jesus, ay hindi po yung painter. Ang pinagdala niya ng larawan ay si Saint Jude. No? Si Saint Jude. Kaya po si Saint Jude ay may daladalang larawan ni Jesus. At nang makita ito ng hari, ang ketong niya ay nawala at siya ay naging Kristiyano, pati ang buong kaharian. At yun ang kwento ni Saint Jude. Ang tanong ay, ito po, kaya ako po ito binibigyan ng pansin. Kasi si Saint Jude, may mahalagang koneksyon sa atin. Kasi Saint Jude, ang patron ng patron of the impossible. Katulad ni Santa Rita, na patron ng mga imposible. Bakit po naging si Saint Jude ay patron ng mga imposible? Dalawang dahilan. Una, pinalakas niya ang loob ng mga tao na kanyang pinagpahayagan ng pananampalataya. Saan ho ba nagpahayag si Saint Jude? Siya po ay nagpahayag sa Mesopotamia na ngayon po ay ang Iraq. Siya rin po ay nagpunta sa Libya, sa Turkey, at sa Persia. Isipin niyo po yung mga lugar na ito. Yung mga lugar na ito ay mga nakakatakot na lugar ngayon. Pero ito yung mga lugar na highly developed nung panahong iyon. Kaya po ang Kristyanismo ay talagang ayaw tanggapin at inuusik. At hirap na hirap ang mga Kristiyano. Ang ginawa po ni Saint Jude ay pinalalakas niya ang kanilang loob na sa gitna ng pag-uusig, sila ay maging matatag at huwag bibitaw sa Diyos. Kaya po si Saint Jude ay gitinawag na patron ng desperate causes. Siya ay patron ng desperate causes. No? Ngayon, pangalawang dahilan na ito. At dito, matutulad to kay Santa Rita. Nang si Judas po, nang si Saint Jude ay namatay bilang isang martir, nilibing po siya. Nung siya'y nilibing, yung mga taong dumadalaw ay nakakaranas ng ibang kapangyarihan. Ang mga may sakit ay gumagaling. Kung alala niyo po, si Santa Rita, nung siya'y namatay, nung oras siya'y namatay, yung madre na may pilay, napilit siyang niyakap. Pagkatapos siyang yakapin, yung madring yon, siya po ay gumaling. Ito rin po ang nangyari. Nang si Saint Jude ay namatay. Nung siya'y namatay, kung kailan siya namatay, yung humawak doon sa libingan niya, gumaling. At dahil doon marami ang lumalapit doon sa kanyang libingan at humihingi ng kanyang panalangin. At marami, katulad ni Santa Rita, katulad ng nangyari sa ating patron, marami ang nagdadasal sa kanya at tinutugunan. Kaya nga po, di ba, pag Huwebes, ang mga estudyante saan nagpupunta sa Maynila? Sa St. Jude. Baka isa kayo doon nung kayo nag-aaral o kukuha ng board exam, no? Pumunta kay St. Jude para magdasal. Ngayon, hindi nyo na kailangan lumuwas kay Santa Rita na. Kaya mga kapatid, sa araw na ito ay ating pinagdiriwang si St. Jude.
At siguro, pag may nanganak ngayon, sabihan natin, Judas ang ipangalan. No? Si St. Jude, patron saint of the impossible.